Marahil isa sa mga kinasasabikan ng bawat isa ay ang simpleng bakasyon sa probinsya. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa toxic environment ng trabaho, diskonektado sa kahit na kanino. Pero ma-e-enjoy mo nga ba kung may gagambala sa iyo na hindi mawaring nilalang? Tunghayan sa episode na ito ang mga makapanindig balahibong karanasan nina Jelly, Cha, JP at ni Jace nang minsang magawi sila sa Bicol. Oras na naman na. Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid HTV positive, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. Ako pong muli si Jelly at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa pa sa mga natatandaan kong kwento. Nag-share na rin po ako sa inyo ng minsan at maraming salamat sa pag-feature ng mga ito. Nangyari po ulit ang kwentong ito sa lugar ni na Mama sa Camarines Norte at ito ay nangyari naman sa bahay nila Lola doon. Kung inyong matatandaan, Sir Red, ito po yung ipinangako kong huling bahagi ng kwento na kung saan nasaksihan po talaga ng sarili kong mga mata at ito rin ay naglalaman ng mga karanasan mainly na mga kapatid ko na nasaksihan namin din ni na Mama. Hindi ko lamang po matandaan ang exact date nito pero sa tuwing nagkakaroon po kami ng bakasyon, lalong-lalo na ang Holy Week, isinasabay din ang pagdaraos ng aming family reunion. At talagang sumasama ang lahat para mabisita o makasama din namin si Lola. Bata pa lamang po yung kapatid ko noon, edad 3. At kasama niya po yung isa po naming tiyahin at ganun na rin yung iba pang kamag-anakan at pinsan sa loob ng bahay. Gabi na po nito. Ako naman ay kasama yung iba ko pang mga close na pinsan at naglalaro kami doon sa kabilang bahay. Ito po yung bahay na nasa likod at karugtong lamang po nung main house nila Lola. Gayon na lamang ang pagkagulat ko nang pumasok na po ako sa bahay sapagkat agad-agad ay nagkuwento sa amin yung tita ko na kasama nung kapatid kong maliit. Ang sabi niya, may parang kinakausap daw ang kapatid ko. Nagsasalita daw ito at parang maraming kinikwento. Basta't imagine niyo na lamang ang isang paslit na nagkikwento ng kung ano-ano kahit wala naman po siyang kasama. Ang sistema nung nakita ko rin po ay parang meron po siyang inaaya. Talagang may tinatawag siya sa may pintuan ng bahay nila Lola. So nagtanong naman si tita at hindi pinahahalata na siya ay kinakabahan o kinikilabutan. Tinanong ni tita kung sino yung kausap at tinatawag ng aking kapatid. At ang sagot niya, si Kuya Totoy. Sabi ng kapatid ko na siyang tawag po talaga namin sa pinsan naming iyon na mas bata kesa sa akin. Nagtaka naman po yung tita namin dahil wala po doon sa direksyong tinuturo niya yung pinsan namin na binabanggit ng kapatid ko. Pero totoo naman talaga na nag-e-exist si Kuya Totoy dahil kasama ko siyang naglalaro doon sa kabilang bahay. Kaya't paanong nakikita ng kapatid kong iyon si Kuya Totoy na binabanggit niya. Dahil dito, sinabihan ng tita ko na wala doon si Kuya. Pero nagpupumilit talaga ang kapatid ko na nandoon daw si Kuya Totoy at ang sabi pa nga niya nakatingin pa raw ito sa kanya at nakangiti. Sa puntong iyon, mas lalo pong nilubog ng kaba si tita. Tinawag na niya ang ibang mga kamag-anakan namin sa lugar.
Muling tinanong ng tita ko kung sino ang nakikita niya pero consistent talaga siya, Sir Red, sa isinasagot. Si Kuya Totoy daw ang naroroon at hindi pa nga daw umaalis. Tinitingnan namin ang direksyon, lalo yung itinuturo niya kung saan niya nakikita ang Kuya Totoy niya, pero lahat talaga kami ay nag-a-agree. Walang tao doon. In fact, si Kuya Totoy na sabi ko nga'y kalaro ko ay naroroon lang sa likuran. So sa huling pagkakataon, tinanong ni tita kung nasaan na banda ang sinasabi niya. Hinanap pa nga ito ng kanya mga mata hanggang sa itinuro po niya ang ilalim ng upuan. Pinadescribe namin ang nakikita niya pero ang sabi, patuloy pa rin daw itong nakatingin sa kanya at ngumingiti-ngiti pa. Kinilabutan talaga kaming lahat doon, Sir Red. Dumagdag pa po yung takot namin, lalo na ng mga bata pa naming mga pinsan. Yung upuan kasi na sinasabi at tinuturo ng kapatid ko ay nasa tabi mismo ng pintuan papalabas ng bahay nila Lola. Dahilan kaya't maraming bata ang takot nang dumaan at lumabas pa ng bahay. Likas na relihiyoso ang pamilya ni na Mama, kung kaya't hindi po totally na inaccept ng aming buong pamilya sa mother side yung sinasabing kababalaghan. Kumbaga hindi nila itinuturing na misteryo ito. At sabi ko nga, dahil sa likas na relihiyoso, imbes na maniwala, sinasabi na lamang nila na maaaring dala ito ng malilikot na isipan ng aking kapatid. So para matuldukan ang sinasabing kababalaghan ng gabing iyon, binigyan na lamang po kami isa-isang magkakapatid ng rosaryo galing sa aming tita. Nagdasal pa po kami bago magsiuwian. Ang sabi, magdasal o kaya ay magrosaryo daw kami palagi, lalo sa tuwing gabi bago matulog, upang nang sa ganun ay hindi rin daw po sumunod o kaya naman ay malaman ng nilalang na sinasabi ng kapatid ko ang inuuwian namin. Makatutulong din daw ito, ang rosaryo, upang iligtas o ilayo kami sa anumang mga masamang mangyayari. Ang rosaryo din na benditado na iyon ay siyang magsisilbi din daw po na gabay sa kapatid ko at nang maitaboy ang nilalang na nagpapakita sa kanya. Sinang-ayuna naman iyon ng iba pa naming mga kamag-anakan at sinabi pa ngang ito ay makabubuti sa aking kapatid, lalo pat hindi naman inaalis ang paniniwala. Hindi rin daw nila maitatanggi na ang mga batang katulad ng aking kapatid, lalo sa ganoong edad, ay maituturing na magnet ng mga bad spirits. Dahil ang mga batang katulad nito ay masasabing vulnerable sa mga ganitong klaseng paranormal activities. Speaking of the paranormal activities, idadagdag ko na rin po dito ang isa pang karanasan ng kapatid ko, pero sa pagkakataong ito, naganap naman sa bahay ng isa ko pang lolo at lola sa side naman ni Papa sa Camarines Sur. Noong umuwi po kami noon kina Lola ay siya rin pong time na namatay yung nanay ng lolo ko at burol pa po ata niya nung umuwi kami galing Laguna. Ito rin po ang unang beses na umuwi kami kina Lola simula nang ipinanganak yung kapatid ko sa Laguna. So bale, mas bata pa po sa kwentong ito yung kapatid ko kumpara sa nauna kong kwento kanina. Since likas naman po sa mga Pilipino na kapag may patay o hindi naman kaya ay nakaburol sa isang bahay, talagang kahit gabing-gabi na ay dapat mayroon pa rin pong gising at magbabantay sa lamay. Hindi po ako sigurado pero sa pagkakaalam ko, ito raw ay para mabantayan ng bangkay dahil baka raw bumangon ito
at mawala na lamang sa kanyang ataol kinaumagahan. Noong time na ito, si mama na lamang ang gising, pati yung baby ko pa pong kapatid na bida doon sa unang istorya. Subuhat-buhat po siya ni mama habang pinapatulog dahil gabi na. Yung pagbuhat po ni mama sa kapatid ko ay yung tipong magkaharap sila at magkadikit ang dibdib, kaya yung kapatid ko ay nakatingin sa may likuran ni mama. Nagulat na lamang daw po ang aking mama na medyo nainis dahil sa pag-aakala na nakatulog na daw po ang aking kapatid, pero hindi. Masaya o kaya'y tumatawa daw yung kapatid ko. So syempre tinignan ni mama yung parte ng bahay na kung saan nakaharap o nakatingin yung kapatid ko kung meron bang nagpapatawa o naglalaro doon sa aking kapatid, pero wala daw po siyang nakita na kahit sino. Sinisipat muli ni mama kung tama ang direksyon ng kanyang tinitignan base sa kung saan din nakatingin ang aking baby na kapatid. Pero sa ikalawang pagkakataon, wala talaga. Wala kang makikita sa sulok na iyon. Kinakabugma ng dibdib pero tinapangan na lamang daw ni mama. Kunento na lamang niya sa amin ito kinaumagahan. Sadyang ikinamangha and at the same time ay nanghilakbot kami. Dahil nga po nung mga panahong iyon ay nakaburol pa po si Lola at sa pagkakaalam po namin na kapag most recent lamang po ang pagkamatay ng isang tao, malaki ang tsansa na magparamdam o hindi naman kaya'y magpakita pa ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Nagkaroon po kami ng hinuha na si Lola po ang nagpakita sa kapatid ko, dahilan ng pagtawa-tawa nga nito nung isang gabi. Yung lola po kasi naming iyon ay talagang mahilig sa mga bata at mahilig din po siyang makipaglaro. Yun bang haharot-harotin niya, kakausapin na in baby tone tapos patatawanin. Noong bata pa nga lang po ako at tuwing umuuwi kami kina Lola, talagang siya ang masayang sumasalubong sa akin at nakikipaglaro. Pero sa kasamaang palad nga lang po, sa muling pagbalik namin ay wala na po siya at hindi na niya naabutan yung kapatid ko at nasilayan man lang. Kaya doon po kami umangkla na maaaring hindi naman nakakatakot na nilalang, bagkus ay si Lola lamang po ang nagpakita sa aking kapatid. So lumipas ang maraming buwan at nagagawa na po naming makausap yung kapatid ko. Naalala ko nga ang pagkakataon nang biglang naisingit yung lola naming iyon sa usapan at nagpakita kami ng larawan sa kapatid kong iyon. Gayon na lang ang aming pagkagulat dahil nang amin pong tanungin kung kilala ba niya ang nasa larawan, diretso at ang laki ng kumpiyansa sa sarili ng aking kapatid para sabihing, "Si Lola Sita." Si Lola Sita na siyang namayapa na. Si Lola Sita na hindi na naabutan pa at nakilala ng kapatid ko. Nanlaki ang aming mga mata matapos niyang banggitin ang ngalan ni Lola. Doon ay mas lalo din pong lumaki din ang aming kasiguraduhan na si Lola Sita talaga yung kaisa-isang beses na nagpakita sa aking kapatid. Maaaring nagpakilala ito nung oras na siya ay pinaglalamayan at nagpakita sa kanya dahilan para makilala ito ng kapatid ko. Ang nakapagtataka lang talaga dito, Sir Red, wala pong kahit na sino sa amin sa kamag-anak ang nagkuwento sa kapatid ko ng tungkol kay Lola Sita. Hanggang dito na lamang pumuli, Sir Red, at maraming salamat sa pagbabasa at ganoon na rin sa pagtsatsaga ninyo sa aking kwento. Sa susunod at magkakaroon po ako ng chance na makapagsulat ulit, idadagdag ko naman po ang iba pa sa mga kababalaghang naranasan namin at nila Lola sa bahay po nila.
Ako po si Cha. 32 years old na po ako ngayon at nangyari ang kwentong ito sa Nueva Ecija nung ako ay 15 years old pa lamang. Isa rin po akong batang ina. Nangyari po kasi ang kaganapang ito noong ako ay nagle-labor sa panganay kong anak. Ika-10 pa lamang iyon ng gabi pero ramdam na ramdam ko po ang pagsakit ng aking tiyan at balakang. Tulog na ang lahat ng mga kasama ko sa bahay pero naroroon kasi yung aking kaisipan na ayoko silang gisingin dahil kaya ko pa naman ang sakit. Maya-maya, dito ay napakiramdaman ko pa. Nadidinig ko ang tila baga may naglalakad sa bubungan namin. Ang bahay namin ay isa po sa mga pinakamatatanda na sa lugar. Luma or masasabing ancestral house na namin dahil ito po'y itinayo pa noong 1950s. 2 palapag po ito at meron pa pong silungan. Yung ikalawang palapag ang pinakabahay namin. Pero napaka-imposible kung meron namang maglalakad sa bubungan namin sa ganoong kataas at sa ganoong ding oras. Napansin ko na kada hihilab ang tiyan ko ay meron talagang naglalakad sa bubong. Di ko ito pinansin nung una pero umabot na talaga hanggang mag-aalas 3 ng madaling araw. Nang magising ang nanay ko at sinamahan na ako hanggang mag-umaga, nagtawag na din sila ng midwife at nakapanganak naman ako ng maayos. Pero nung dumalaw ang pinsan ko sa akin, nun lang ako natakot. Butcher po kasi ang pinsan ko, kaya madalas ay madaling araw kung magising sila para magkatay ng baboy. Nung madaling araw na nagle-labor ako, sakto na pauwi na daw siya. Dito ay may napansin daw talaga siyang malaking ibon na nagpapaikot-ikot sa itaas ng bahay namin. Binaliwala lamang daw niya ito. Hindi kasi niya alam kung ito ba'y dulot ng kanyang pamamalikmata or dahil talagang bugnutin pa siya ng ganong oras. Pero tila nahimasmasan daw siya at nagising ang kanyang buong sistema. Nang walang ano-ano ay bumaba daw mula sa bubungan namin ang naturang malaking ibon at kitang-kita daw po niya kung paano ito mag-transform bilang isang malaking aso naman na umupo pa sa aming hagdanan. Sa laki nga daw po ng aso ay parang tao na itong nakatayo sa hagdanan. Nagtago daw po muna siya sa mga halamanan at kinusot-kusot ang kanyang mga mata. Doon ay makailang beses nga daw po niyang kinumpirma kung totoo ba ang kanyang nakikita. Sa kanyang isipan, kailangan siya maging matapang. Kung kaya't walang pag-aatubili na kinuha daw po niya ang kanyang patalim na baon-baon at siya rin kanyang gagamitin sa pagkatay ng baboy mamaya. Hindi na nagtalo sa kanyang isip. Aswang ang nakikita nito. Dinadalaw ang bahay namin dahil alam nito na buntis ako. Sa pagkagulat daw niya, bigla na naman pong naging isang malaking ibon ang kani-kanina ay nag-transform bilang isang malaking aso at kumakapit na daw po sa dingding ng bahay namin. Yun na din yung eksaktong oras nang magising si nanay at sinamahan na niya ako hanggang mag-umaga. Hanggang sa napagkwentuhan namin ito at doon ko lang napagtanto sa kung bakit may nadidinig ako na palakad-lakad sa bubong namin nang mangyari ang lahat ng ito. Magandang araw sa inyo, Sir Red, at sa mga kapwa ko Solid HTV Positive. Just call me JP. Panibagong karanasan na naman po ang aking ibabahagi na masasabi kong misteryoso
At ito ay naganap nung kami po ay na-deploy sa Daet. Isa po kasi ako sa mga napili ng aming admin na ma-deploy sa Daet Camarines Norte para mag-back up sa isa naming branch doon dahil marami na po silang pending na trabaho. Subali 4 po kaming nagtungo doon isang Lunes ng umaga. Nakarating nga po kami ng Daet ng bandang 7:00 na ng gabi. Hindi ko lamang po maipaliwanag kung ano yung exact na naramdaman ko pagtapak na pagtapak namin sa mismong branch namin sa Daet. Ang itsura po niya kasi ay parang maliit lamang na building. Nasa first floor ang aming opisina. Ang second floor ay parang itsurang attic. May kalapit din po siyang isang service center ng kalaban naming brand at meron din po itong katabing 2 matanda ng bahay. Sunong sumapit ang gabi, napili po namin na pwestuhan para tulugan ay yung second floor. Doon nga ay nadiskubre ko na yung malaatik na second floor ay doon pala inilalagak yung mga defective parts at yung mga materyales na ginagamit para sa work namin. Pero malawak naman po yung espasyo compare sa baba na kung saan naroroon yung pinaka-opisina namin. Ang unang tulog ko po, naramdaman ko na tila namamahay ako. Hanggang sa first 3 days namin, wala po talagang pumasok sa isip ko na tungkol sa mga kababalaghan or something na strange dito sa aming kinalulugaran. Hanggang sa isang araw ang sumapit na habang kami po ay nagliligpit ng gamit, doon ay may narinig po akong malakas na kalabog mula sa second floor. Yung kalabog po, Sir Red, na iyon ay para pong isang malakas na yabag nang galing sa isang tao na parang tumalon doon sa mismong floor at nagdadabog. Parang ganon yung naiisip ko dahil yun talaga yung narinig ko. Hindi ko na lang po pinagtutuunan ng pansin ang mga iyon dahil talagang gusto ko lamang po ay matapos ang trabaho namin dahil binigyan lamang po kami doon ng 1 linggo. 1 linggo para nang sa ganon ay matulungan yung branch namin na iyon na iakyat ang kanilang mga pending at nang sa ganon ay makasubmit sila on time. Nandun na rin yung isipin na baka daga lamang iyon kaya pag-akyat ko doon, binigyan ko ng pagkakataon na pagmasdan at pakiramdaman ang buong paligid. Inisip ko kung saan pwedeng papasok o sisiksik yung daga pero imposible. Wala po silang lusutan o kahit man lang bintana ay masyadong mataas para doon sila tumalon. Hindi ko talaga alam kung anong klase o salig ba sa kababalaghan ang naranasan kong ito. Sabado naman ng gabi, naiwan kaming 2 ng kaopisina ko dahil umuwi pansamantala yung mga kasama namin sa Naga. So nag-decide kaming 2, Sir Red, na sa ibaba na doon sa first floor sa opisina na matulog upang nang sa ganon ay magamit din namin ang aircon. Around 9:30 p.m. Yung same na tunog, yabag na parang nagdadabog. 3 beses ko na namang nadinig ang mabibigat na yabag. Partida pa ito, Sir Red. Nakasuot ako ng headset nun. Tinanong ko yung kasama ko kung may nadinig siyang yabag pero ang sabi niya ay wala. Nakipagtalo patuloy ako sa kanya dahil talagang natitiyak ko na nakarinig na naman ako ng yabag sa taas, gayong napaka-imposible dahil walang kahit na sinong naroroon. Sabi tuloy ng kasama ko, pinagtitripan ko lang daw siya. Linggo ng umaga, pagkagising ko ng 9:00. Nagkape ako agad at sinabi ng kasama ko na around 12 daw na madaling araw ay gising pa daw siya. May narinig daw siyang yabag. 3 beses din daw na mabibigat na yabag iyon. Sinabi ko sa kanyang, "O diba, yan nga yung sinasabi ko sa iyo." At doon nga din po siya na curious.
Doon na rin siya naniwala. Inakyat tuloy namin at sinilip yung second floor kung ano ba talaga ang nadidinig namin. Nais naming hulihin or i-check kung gaano katotoo na daga lamang iyon. Sinabi ko pa nga sa kasama ko, "Hindi kita niloloko. Yan yung sinasabi mo kagabi na pinagtitripan kita?" At naniwala lang siya nang siya na mismo ang nakadinig. Andun ang kilabot talaga sa aming dalawa, pero imbes kasi na magtakutan, sinubukan pa namin na magparinig at tinawag pa namin ito na tropa. Ang sabi namin, "Tropa, magkakaibigan tayo dito ha. Nakikituloy lang kami. Sana wag ka magparamdam." And after noon, Sir Red, linggo ng gabi, wala na kaming narinig na yabag katulad dati. Lunes ng umaga, dumating yung mga kasamahan namin na umalis papuntang Naga at tinanong namin yung isa na laging nag-i-stay doon na kung may naririnig ba siyang yabag na galing sa second floor, lalo kapag siya ay naiiwan ng mag-isa. Ang sabi niya, ang pagkumpirma niya, oo, madalas daw niya iyong nadidinig. At since madalas na nga daw, pinapabayaan na lamang daw niya. Nasanay na lamang daw siya na sa tuwing gabi ay madidinig ito sa certain o isang partikular na oras. Ngumiti na lamang siya sa amin imbes na magkuwento kung meron man sana siyang nalalaman. Hanggang sa natapos ang duty namin sa Daet at salamat naman sa Diyos at nakabalik kami ng Maynila ng safe and sound. Ito lamang po muna, Sir Red, ang aking maibibigay na entry tungkol sa aming experience sa 2015 nung ako po ay 17 years old pa lamang. Hilig po kasi namin ng mga tropa ko na tumambay sa isang malaking park dito sa amin. Laging may mga batang naglalaro tuwing hapon kaya madalas ay gabi na kami tumatambay. Bukod kasi sa malamig na ang simoy ng hangin at sundown na, ay talagang mas masarap kasing magkwentuhan at tumambay doon sa malaking parke namin na iyon kapag ganoong oras. Pero sa 5 kaibigan ko, palagi lamang pong 3 ang nayayaya ko sa kanila sa trip na ito. Minsan nga mga ganong oras, may iba din pong tumatambay doon na magkakagrupo din at dahil 3 lang kami, nakikipagkwentuhan na lamang kami doon. May isang araw po nang kami ay nagawi at tumambay, lalong-lalo na sa pinakamalaki at pinakalumang pavilion doon, which is ito yung nasa pinakagitna ng park. Yung mga playground nandoon sa gilid. So nakaupo lamang kami sa pavilion na iyon hanggang sa may dumating at nakitambay din po na 3 guy doon sa playground. Napansin ko sila nung una pero dahil nagdadaldalan kami ng mga tropa ko ay hindi ko nalang ibinaling ng husto yung atensyon ko sa kanila. At the first place ay hindi ko rin naman talaga sila kilala. And then bigla kaming pinagtripan at parang pa-joke kaming tinatawag ng "Ate! Ate!" Okay lang sana, kaya lang paulit-ulit talaga sila si Red hanggang sa nadinig ko na lang ang hagalpakan nila after. So parang alam mo yung mga squammy guys na nang aasar na mga hindi naman dapat asarin. Mga nang aasar na mga nananahimik lamang. So hindi na lamang namin pinansin pero naiinis talaga ako sa loob-loob ko. Sinabi ko na wag na lang silang patulan pero yung isang kabarkada ko ay napakapasaway. Nilingon niya yung 3 lalaking iyon na nakatambay. Yung 3 na tumatawa. Minura ito ng tropa ko at pagkatapos ay sinigaw kong, "Kilala ba namin kayo at para magtawanan kayo ng ganyan?" At nagtawanan lamang din sila at minura ulit ng katropa ko. Hanggang sa umalis na lamang yung 3 nakatambay na iyon ng nagtatawanan. Nag-high five pa nga mga ito.
na para talagang gustong mang-asar. Siyempre, ang sabi ko, hayaan mo na, bad trip na nga ako kanina pa dyan sa tatlong yan eh. Tapos ang sabi ng kasama kong ikalawa, siya yung never nag-react pero kitang kita sa facial expressions niya na bad trip din siya sa tatlong tumatawa. Nangunot ang noo niya at nakasalubong pa ang kilay nang sabihin niyang, anong tatlo? 4 nga sila nagtatawanan kanina pa. Habang yung pumatol naman na katropa ko na minura yung tatlong iyon na nagtatawan at sinigawan pa ay nagsabi na, gagi, parang 5 sila eh. Hanggang sa nagtalo-talo na po kami dahil talagang paninindigan ko, Sir Red, na 3 ang nakita ko na nakatambay at umupo sa may playground. Yung ikalawa kong tropa na nagsabing 4 sila ay iginiit pa na yung isa pa daw nilang kasama ay kanina pa nakatayo at patawa-tawa din sa likod nung isa. Confused talaga ako. Yung sinasabi nila na parang 5 o kaya ay 4 daw ay napaka-imposible. May salamin na yung 2 kasama ko pero swear, ako malinaw pa ang aking paningin. Doon ay bigla kaming napatigil. Nagtitinginan kami at parang alam na namin sa pamamagitan ng mga titig na iyon kung ano ang ibig sabihin. Dahan-dahan na nga lang po kami na nagsipagtayuan mula sa inupuan naming pavilion hanggang sa makalayo-layo na sa parking iyon. Nakakatawa pa nga po after several years at kapag napagkikwentuhan namin ito na doon din namin na-realize na nakauwi kami sa kanilang mga bahay nang hindi man lang kami nag-uusap habang naglalakad pa uwi.